Case number 2. Itong matter na to, tulad nga nasabi ko, isa to sa pinakamatinding kakausapin ko kayo. Kasi I think sa mga lahat ng naging pag-uusap natin as a family, tutulungan tayo sa mga solusyon. Pero isa to sa pwede kasing maka-affect sa life nyo as a family. Si Papi kasi, papatanggal na siya ng implant. Diba? So si Papi, allergic sa condom. Hindi pwede mag-pills. Hindi pwede inject. Tapos ibibigay sa kanya na contraceptive. Kailangan, Harvey, yung mismong araw na yun at mismong oras ng araw na yun, hindi po pwedeng makakamit siya. Hindi siya katulad ng ibang pills na today, hindi na kayo nung bukas na dalawahin. Hindi siya katulad ng Dayan pills. So, sobrang maselan siya. At ako, sorry to tell talaga, nakikita ko kasi talaga na malaking possibility magkamali. Yun yung totoo. Ngayon ganito yan. Si Papi, papaisip, tulad ng sitwasyon namin. Paano pagbata pa ako? Ngayon ko lang hindi gusto. Paano pag tumanda ako? Gusto ko pa pala ng isa pa. Kasi na-miss ko yung maraming baby. Gusto ko maranasan na solong-solo yung baby na siya lang. Isa lang, parang pero last habol. So tatakot si Papi sa part na yun. Pero ako kasi, sa nakikita ko, kailangan nyo at ng family, fokusan kung ano ba kayo ngayon kaysa sa susunod na after 7 years na baby, after 10 years na baby. Gets ko naman na, gusto nyong magkaroon talaga ng nagkaroon ng mga possible na anak in the future, pero kailangan na isipin yung ngayon kayo. Gets? Ngayon, si Papi nababalik na sa ng hormones, ganito, ganyan. Ang akin ganito yun. Bilang pinsa naman, may pakiramdam kasi kami na, paano pa naglandi ka na naman, Papi? Pag tinopa ka ng ewan kong kakatihan mo. Dahil bata ka pa, hindi ko masabi, hindi sa wala akong tiwala sa'yo. Pero ang akin lang, wala namang makakapagsabi kung talaga nasa utak mo o ang mangyayari sa susunod taon. Ikaw makakapag-start ka ng family, siya hindi. Yun yung ko. Topic namin kagabi. Yun yung, di ba? Yun yung ko eh. Kasi hindi ko alam, baka may gawin din si Papi na hindi mapatawad o ikaw ayaw mo na sa kanya. Kasi kumbaga hati eh. So ngayon ganito ang suggestion ko. Kung gusto nyo kayo naman, sapat na yung 4. Kung gusto nyo namang may ayos ang relasyon nyo din, hindi lang para sa buong pamilya nyo, kundi para sa kayo as mag-partner, naiiwanan ng mga anak in the future. Hindi away kayo ng away, magdidil ka sa kaartihan o depression niya kung ano mang take mo. Ako, ang nakikita ko talaga is, dahil bawal pa siya magpaputol, pwede pa magpabasectomy ka na. Pero, para maging fair tayo, pwede tayo magkaroon ng kasulatan, pwede tayo magkaroon ng prenup. Pag si Papi, ng lalaki, at mabuntis sa iba, fair kayo. Tig-dalawa kayo ng bata. Hindi mangyayari na lahat kay Papi. Kasi yan ang kinakatakot ko. Kasi ikaw ang mas may power, Papi. Kasi ikaw ang nanay. Yun yung inaano ko. Ano man ang mangyari kay Harvey, iwanan mo man siya. Ano man ang, hindi ko sinasabing ganun ka, pero one day mapagod ka sa kanya o may iba kang gusto na abutin o ano. Kasi nangyari na sa atin ng beses na eh. Pero para sa safety niya, ibigay mo sa kanya at saka hindi lang din yun. Safety mo din. Para kung ano man ang gawin mo, dalawa lang atin. Hindi lang kay Harvey. Kumbaga, hati tayo ng responsibilidad. Hati tayong meron. Pag-anak man si Papi ng madami, ikaw magjowa ka madami, no, pares tayo may responsibilidad. Pabor sa'yo, pabor sa'yo. Masakit man, pero mamimili kayo kung sino yung tig-dalawang dun. Pag dumating yung panahon na maghihiwalay kayo, yun ang pakiusap ko. Yun nga naman sila, yun ang tinatanong ko siya. Kung ikaw ba, in the future, gusto mo ba talaga mag-anak? Unsure ka ba talagang gusto mo na Kasi inopen up na sa akin yan eh. Sa vasectomy. Sabi ko, sure ka ba na in the future, hindi mo gusto rin na mag-anak? Ang mahirap kasi, Papi, kaya gusto kong isipin nyo ngayon, sitwasyon mo. Sitwasyon mag-asawa kasi hindi naman natin malalaman, hindi nyo malalaman kung gusto nyo ng anak sa future kasi wala kayo sa future. Hindi ka 35, 34 eh. Hindi ka makapunta dun eh. Hindi natin ma-imagine. Kaya tanong ka ng tanong, paano pag ayaw ko? Paano pag gusto ko? Hindi mo masasagot. Kasi papunta pa lang tayo dun. So, ang sagutin natin, yung sitwasyon ngayon. At ang sitwasyon ngayon, baka mabuntis ka ulit. Baka ikasira na yan ng pamilya nyo talaga pag umisa ka pa, ng trabaho mo, ng mental health mo. Si Harvey din, mental health niya, ng puso niya, ng mga bata. Yun yung iniisip ko. Ito ay suggestion lang naman. Ang akin lang, gusto ko, walang lugi, walang talo. Kasi, si Papi kasi baka mapunta sa kanya lahat. Lalo na pag siya yung nagka-problema o kahit ikaw nagka-problema. Pwede rin kasi isa kang magtanong-tanong ka din, hindi ko din alam utak mo, Harvey. Diba? Hindi ko alam eh, tapos biglang palabasin na si Papi, mentally unstable, yung ganon. Kailangan
patas kayo. Ang sa akin naman, pwede ako. Sige. Ang sa akin naman, pag tinanggal ba kay Papi yan, magiging okay na talaga siya. Kasi yun naman lagi yung ano. Harvey, hindi pagkatagan, okay na ako. Hindi naman Hindi siya ganon. It takes time nga, alam ko. Oo. Pero pag tinanggal yun, unti-unti siya magiging okay. Oo naman. Eh, yun yung gusto kong maranasan, unti-unti siya magiging okay. Tapos ako magpapasectomy. Walang problema sa akin, yung gusto niya rin yun. Gusto namin parehas yun. Gusto kong maging maayos na ano. Hindi naman pupunta siguro sa ano. Pero hindi mo masasabi, tama ka. Habang tumatagal, baka maghiwalay o ano. Pero tingin ko hindi naman kung magiging okay siya, okay din ako. Happy family kami. Ikaw sa anong best thing mo? Kasi, di ba, pag tinanggal yan, alam ko hindi naman agad-agad yun. Hindi agad-agad dun. Kasi may postpartum pa din naman dito. Kumbaga, Pero kasi, makita mo yung mukha mo, putakin, acne na yung mga ganito. Hindi na siya basta tagyawat, yung mga acne na yung mga nasa loob na hindi mo man lang matiris para kumulumiit. Hindi na siya ganun ang lalaki na eh. Tapos dry na dry. Yung ganun. Pag-isipan nyo to, alam mo bakit? Kaya ako kayo na kinausap na ng ganito kasi katapusan na yung tanggal ni Papi ng ano. Kaya tanong ko na si Doc, kung pwede akong mag-injectables. Kasi yung sakit ko naman sa matres, pwede kasi pa-embolize. Sabi ng Seb, pag nag-inject ka, o kaya nag-dialysis ka, yung pain. Sabi ko, Doc, kung yung pain management lang naman pala sa varicose, ba't ikaw lang pa-embolize para wala na akong problema dun sa varicose? Kasi yun yung pinaproblema, yung injectables every month. Or minsan every 3 months. Okay, ganito yan, Papi ah. Dayan, injectables, implant, pinapack up nga yung hormones mo. At yun nga yung dahilan mo kung bakit pakiramdam mo hindi ka okay mag-isip. So, hindi na ikaw ang pinag-a-adjust natin dito, si Harvey na. Yun yung point. Hindi dahil sa mag-another pa tayo. Kasi galing din kay Dr. Grabe, mas grabe daw yun na maganon ka. So, yun yung point. So, if ever, bigyan kita scenario, what if hindi tayo mag-end up? Ikaw gusto mo magpamilya, paano ka magpapamilya? Wala na nga siya eh. wala lang. Ang ginagawa ko nga sa kanya is pinag-sacrifice ko na siya sa sitwasyon mo ikaw ngayon. Kasi kung mahal ka ni Harvey, ibibigay niya yan sa'yo. Kasi ikaw na yung nagaganon eh. Umingi ka na ng tulong sa lahat, nagme-meds ka niyan, everything. Wala na talaga siyang pagkakataon, pero ikaw meron. Unfair na nga ito kung iisipin mo. Doon na lang ako sa fair tayo sa bata at sa responsibilidad ng hati. Yun nga, meron nga rin sa amin dalawa. Inaano ko lang sa kanya, halimbawa, nag-split tayo. Bigyan ka tayo ng scenario na dalawang kids tayo. Ako makapagsimula pa ako ulit ng may life pa ako na pwede pa akong bumuo ng pamilya ulit. So, ikaw, Wala ako, Okay okay na ako sa mga bata eh. Hinarap ko na kasi yung meron tayo ano eh, kumbaga, ito na nga yung sitwasyon eh, di ba? Ako lang magpapatanggal. Ang kapaputol. Ha? Hindi ko na alam eh, hindi ko sinasabi. Wait lang, wait. Diretso yung salita ko ha. Dahil sa Wait. wait lang. Tanggalin yan, ako mag-sacrifice. Kasi ilang years ka na din eh. Na yung utak mo, ako naman. Pero sa akin habang buhay ito. Yun. Pero kung iniisip mo yan, huwag ka mag-alala kasi okay na ako sa bata. Okay, yun naman, natanong naman kita. Yun yung sa akin. Kasi Ganun- hindi natin mong scenario eh. Diba? Hindi, yun naman yung sa akin. Kasi lalaban ko talaga, hindi naman tayo mag-iwalay. Actually, Ganun kita kamahal eh. Kasi kung ipipilit mo yan, naiyak ako. hindi. Kasi kung ipipilit mo yan, asawa, habang tumatagal naman, nagiging okay ka na eh. Mararamdaman ko na yung okay na. Ikaw, yung dati, maramdaman na rin yung ako yung... Mawala niyo laging isipin ko na ano, paano na naman to everyday, pero kaya ko to, hindi. Ayoko magkamali, ayoko pumutok eh. Nakapag-desisyon ako na magpa-vasectomy. Naawa ako kay Papi dahil ilang years na rin niyang bitbit, yung magulong utak niya. Dahil sa sunod-sunod na panganganak at nagdagdagan pa ng contraceptive na nagpagulo sa hormones niya. At dahil mahal ko si Papi, kahit gumawa kami ng kasulatan para sa custody ng mga bata, alam ko sa sarili ko, hindi ko kayang iwan si Papi. Dahil mahal na mahal ko siya. Sobra. Gusto ko rin maramdaman mo yung okay ka, hindi yung ano mo. Ako mag-sacrifice asawa. Okay na ako sa bata eh. Huwag mo isipin yung maghanap ako ibang pamilya pag ano. Hindi, okay na ako dun sa bata. Kasi ano yun, tinanggap ko na yun eh. Kasi para sa'yo nga yun eh. Diba? May point naman lahat. Sa totoo lang, walang maling sagot. Pero, yung gut feeling ko, all of these choices, some of them talaga, it doesn't sit right with me. Kaya, I cannot really decide ngayon na, yung ganon.